Nang makulong ang ating dating Pangulong Duterte sa The Hague sa Netherlands, marami ang mga naging opinyon ng mga Pilipino. Magfo-focus ako doon sa isang katotohanan na ang pagka-detain ng dating presidente doon sa The Hague ay isang napakahirap na sitwasyon sapagkat yung maakusa ka at mahatulan or magkaroon ka ng kaso sa bansa mo at ikaw ay makukulong, ikaw ay nalilimitahan na sa maraming mga kaparaanan. And how much more pag ikaw ay na-detain sa labas ng iyong bansa. Dito, lilitaw na kahit ikaw ay napaka-powerful sa sarili mong bansa, ikaw ay marahil magiging ordinaryong tao lamang sa ganong sistema. At nakikita natin ngayon ang ganong bagay sa pamilya at sa political party ng dating presidente na ngayong siya ay naka-detain sa The Hague ay talagang makikita natin ang pagkabawas ng ganitong dating kapangyarihan na meron siya. Sa ating babasahin ngayon ay may ganito ring sitwasyon, hindi sa The Hague kundi sa Egypt, may mga tao na makikita natin na na-detain sa ibang bansa at ang pagka-detain nila sa ibang bansa ay nagdulot lalo sa kanila para sila ay magising at ma-remind sa kanilang mga matinding kasalanang nagawa. At dito ay gagamitin ng Diyos ang ganong bagay para sa kanila upang sila ay lalo na idala sa pagsisisi at ibalik sa kalooban ng Diyos. Ang tinutukoy ko dito ay ang mga 10 kapatid ni Joseph at ito ang magiging reunion ng mga magkakapatid dito sa Genesis 42. Let me read to you the inspired, inerrant, infallible Word of God. Genesis 42 verses 1 hanggang 28 lamang tayo. Ito ang sinasabi ng inspired, inerrant, infallible Word of God. When Jacob learned that there was grain for sale in Egypt, he said to his sons, "Why do you look at one another?" And he said, "Behold, I have heard that there is grain for sale in Egypt. Go down and buy grain for us there, that we may live and not die." So 10 of Joseph's brothers went down to buy grain in Egypt. But Jacob did not send Benjamin, Joseph's brother, with his brothers, for he feared that harm might happen to him. Thus the sons of Israel came to buy among the others who came, for the famine was in the land of Canaan. Now Joseph was governor over the land. He was the one who sold to all the people of the land. And Joseph's brothers came and bowed themselves before him with their faces to the ground. Joseph saw his brothers and recognized them, but he treated them like strangers and spoke roughly to them. "Where do you come from?" he said. They said, "From the land of Canaan to buy food." And Joseph recognized his brothers, but they did not recognize him. And Joseph remembered the dreams that he had dreamed of them. And he said to them, "You are spies. You have come to see the nakedness of the land." They said to him, "No, my lord, your servants have come to buy food. We are all sons of one man. We are honest men. Your servants have never been spies." He said to them, "No, it is the nakedness of the land that you have come to see." And they said, "We, your servants, are 12 brothers, the son of one man in the land of Canaan, and behold, the youngest is this day with our father, and no one is no more." But Joseph said to them, "It is as I said to you, you are spies. By this you shall be tested. By the life of Pharaoh, you shall not go from this place unless your youngest brother comes here. Send one of you and let him bring your brother, while you remain confined, that your words may be tested, whether there is truth in you.
or else by the life of Pharaoh you are surely you are spies. And he put them all together in custody for 3 days. On the third day, Joseph said to them, "Do this and you will live, for I fear God. If you are honest men, let one of your brothers remain confined when you are in custody, and let the rest go and carry grain for the famine of your households. And bring your youngest brother to me. So your words will be verified, and you shall not die." And they did so. They said to one another, "In truth, we are guilty concerning our brother, in that we saw the distress of his soul when he begged us, and we did not listen. That is why this distress has come upon us." And Reuben answered them, "Did I not tell you not to sin against the boy? But you did not listen. So now there comes a reckoning for his blood." They did not know that Joseph understood them, for there was an interpreter between them. Then he turned away from them and wept. And he returned to them and spoke to them. And he took Simeon from them and bound him before their eyes. And Joseph gave orders to fill their bags with grain and to replace every man's money in his sack and to give them provisions for the journey. This was done for them. Then they loaded their donkeys with their grain and departed. And as one of them opened his sack to give his donkey fodder at the lodging place, he saw his money in the mouth of his sack. He said to his brothers, "My money has been put back. Here it is in the mouth of my sack." At this, their hearts failed them, and they turned trembling to one another, saying, "What is this that God has done to us?" This is the inspired, inerrant, infallible Word of God. Makinig po tayo. Ang binasa ko, kung pwede niyong makita na dalawa lamang ang magiging section nito. Yung first 5 verses ay yung conversation sa Canaan at yung verses 6 to 28 ay yung conversation sa Egypt or doon sa journey nila. Pagdating mo na sa verse 29 hanggang sa susunod, babalik na yon sa Canaan. So, dito sa ating passage, ang chapter na ito ay yung start ng reunion between Joseph and his brothers. Now, ang question, bakit ginawa ito ng narrator? Siyempre, simple lang ang sagot. There is still unfinished business in the narrative of Joseph. Now that Joseph has succeeded in his life and had become the ultimate survivor, we saw him defying all odds, beating every problem, overcoming every challenge he found himself in. Nakaya niya. Nakaya ni Joseph. Nagtagumpay siya against all odds. And the only explanation is only, of course, one, sa Genesis 39, and the Lord was with Joseph. Kahit nung nasa pit siya with the brothers, kung nandun siya sa Potiphar, the Lord was with him. And even in the prison, the Lord was with him. The Lord promoted him to the highest position available in the land of Egypt, to be the right-hand man of Pharaoh himself. A governor, a viceroy of Egypt who led the country na mag-survive ng 7 taon ng first 7 years na famine and then makapag-take advantage ng 7 years of fruitful harvest. The ending ay the very realization of the main purpose of God. Gusto ng Diyos, hindi lamang iangat si Joseph, kundi i-preserve yung seed by saving the world mula doon sa famine na yon by providing a temporary savior, si Joseph, na magiging isang picture or type mismo ng Panginoong Jesus. Ito ang magsisilbing paalala na may darating na higit na tagapagligtas, hindi para maibsan ang kanilang gutom, iligtas sila sa trahedya sa mundong ito, kundi sa trahedya ng kasalanan. Well, pinakita ko lang na mabilis yun. Gusto ko makita ang ending ng chapter 41. Nagsimula tayo sa narrative ni Joseph sa Genesis 37. Tama? Ang Genesis 37, nandoon na siya ay pinagselosan, nandun yung kanyang multicolor na damit, at doon siya pinagplanuhan na traidorin ng kanyang mga kapatid. Hanggang siya ay mapunta dito sa chapter 41. Siya ay nasa
tuktok na ng tagumpay sa chapter 41. In fact, we ended Genesis 41 with an encouraging view of Joseph being on top of the world. Sa verse 57, last verse, moreover, all the earth came to Egypt to Joseph to buy grain because the famine was severe over all the earth. Now, tingnan nyo to. If this is a movie, let's say Indian movie or Filipino movie, ito na yung ending because it appears Joseph is now on the top of the world. Siya na ay namatagumpay. Pwede na nating i-attach sa kanya, he lives happily ever after. But you see, the narrative does not deem the material success of Joseph as the most important theme. There is still unfinished business more important than the position na meron si Joseph. And you know what is that important theme? The sins of his brothers and their relationship. Baka sakali, pag binasa ang Genesis 37, nando ka na sa chapter 41, nagtagumpay na siya, may hanging question na parang gusto nating masagot. Ano na nangyari sa pagtatraidor sa kanya sa Genesis 37? Wala nang binanggit. Babalikan pa ba sila ng Panginoon? Ang kasalanan ba nila ay mawawala na lamang, makakalimutan na lamang? So, from Genesis 37 to 41, si Moses, he tells the story of the demise and the rise of Joseph in a successive and rapid movement of storytelling. Pag nakita mo yung kanyang pagkabenta, pagdating kay Potiphar, sa prison, and then napunta na siya ngayon sa palace, makikita mo parang ang bilis ng pagkukwento. 37, 39, 40, 41. 4 chapters. But when you look at chapter 42, biglang bumagal. Biglang binanggit yung kwentuhan, bigla yung mga salita dito. Parang pinapakita sa atin ng author, yes, mahalaga ang Genesis 37, 39, 40, and 41, pero mas mahalaga ang theme na ito, which is the reconciliation, the problem, the confrontation dito ni Joseph at ng kanyang mga kapatid. Na ngayong nagtagumpay na si Joseph, ano na nangyari sa kanyang mga kapatid? Magkikita pa kaya sila? Ang ginawa ba nilang kasamaan ay kanya, may justice ba ang Diyos? Magkakaroon ba ito ng closure? The author's answer to those unanswered questions sa Genesis 37, ang sagot ay ang Genesis 42. Sa Genesis 42 is the start of the author answering those questions, ano na mangyayari sa relationship nila. Kaya nga alam nyo, ang Genesis 42 may parallel sa Genesis 37. Doon nagsimula sa Genesis 37 ang kwento ni Joseph at ng mga magkakapatid. Sa Genesis 42, magkikita sila ng mga magkakapatid. Some of these themes, sabi ni Kenneth Matthews, sabi niya, magkapareho sa 37-42. There's the story of fractured family, father's favoritism. Sa 37, si Joseph ang favorite. Sa 42, si Benjamin. And then the journey of brothers. Nagkaroon din ng journey yung mga brothers at si Joseph. And then sa 42, ganun din ang mga brothers. And then, itong journey nila, they went to the very door of Joseph. So, alam nyo, if this is a Hollywood movie, hindi na Indian at Filipino, this is what you call serendipity. Napaka-serendipitous nitong pagkikitang ito. Ito yung pwede nating sabing gulong ng palad. We know that this is the very providence of God working behind the scenes for His holy and higher purposes. Sa dami-dami ba naman ng mga tao o lugar na pwedeng puntahan sa Egypt, biglang nandoon, naghihintay na si Joseph at biglang yung 10 kalalakihan na ito, biglang nakaharap sila. Why does God want to bring the brothers to Joseph who are stationed in Canaan to suddenly travel afar to be in Egypt? Well, the answer is simple. God wants to fulfill His promise by saving Jacob and his family, not only from the famine in the land, but also their souls by confronting their guilt, their unresolved sins with their brother Joseph. In other words, kailangan ng closure. The brothers needed to be confronted sa kanilang kasalanan.
The brothers needed to be confronted with their guilt. The brothers need to understand the evil and the sinfulness of their sin that they have committed against Joseph, even though it was 20 years ago. They have to deal with it. They needed their consciences to be awakened. They needed to mourn for the sins so that they can genuinely repent of their sins to be reconciled both to Joseph and to God. Tinuturuan tayo ng Genesis 42 that sin cannot just be overlooked, na hindi mo pwedeng asikasuin. Sin has to be dealt with if you want true reconciliation and blessings from God. Kung tunay na repentance ang hanap mo, hindi mo pwedeng palampasin ang kasalanan. This is important because this is the only way that we will ever receive the blessing of the covenant. Without genuine repentance, there is no covenant blessing. Without the awakening of their consciences, there's no real repentance. Ito ang napakahalagang tinuturo ng text. Para sinasabi ng text ng Genesis 42 sa atin, if you want the blessings of God, there's only one way to do it. You have to deal with your sin. You have to face your sin. You have to revisit your sin. You have to be reminded of your sin. And that is the message that I want to bring to you this morning. God's salvation and covenant blessings are only possible by dealing honestly with our sin. By dealing honestly with our sin. Time and time again, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, ipinapakita ng Diyos ang kanyang dealing sa kasalanan ay palaging sa puso upang magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Hindi nakukontento ang Diyos sa panlabas na uri ng pananambahan at kabanalan lamang. Gusto ng Diyos na umattend tayo sa church. Gusto ng Diyos na sumamba tayo. Pero hindi ibig sabihin na gusto ng Diyos na sumamba tayo ay nalulugod na siya sa pagsambang panlabas. Ang mas concern ng Diyos ay ang puso. In fact, sa New Testament, isa sa mga dahilan bakit kinondemn ng Diyos ang mga Pariseo because they are whitewashed walls. Sila ay parang mga sa loob nila ay mga mababaho at maduduming mga buto habang sa panlabas ay napakaputi at nakapinturang puntod. In other words, kinasusuklaman ng Diyos, nire-reject niya ang panlabas na kabanalan, pero unrepentant ang puso. Sa Psalm 51:17 na binasa kanina ni Brother Ronnie, binanggit niya dito ni David, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Ano ba yung passage na yon? Di ba yun yung kasalanan ni David kay Bathsheba ng pangangalon niya? Pero anong sinabi ng Biblia sa Psalm 51? Ang tanging tatanggapin na hindi kailanman tatalikuran o ire-reject ng Panginoon ay ang basag at nababa na puso. Ang pusong nagsisisi, hindi i-despise, hindi hahamakin. In other words, merong hinahamak ang Diyos na uri ng paglapit sa Kanya. Ang paglapit na panlabas at wala ang puso at walang tunay na pagsisisi, ito yung dinidespise ng Panginoon. Therefore, if Jacob and his sons would want to receive the blessings of the covenant, and if they want to remain in the covenant, they cannot simply sweep their sins under the rug. God forgives and forgets our sins, but not without our repentance. Not without our consciences. Ito nawa ang dumurog sa ating mga puso ngayon at ipaalala sa atin ang hindi natin naharapin ang ating mga kasalanan kung tayo ay makikinabang sa new covenant blessing ng Diyos kay Jesucristo, kay Abraham, kay Jesus. Baka meron dito na kailangang harapin ang kanyang kasalanan sa nakaraan o kasalanan sa kasalukuyan. Sana hindi tayo magmatigas. Baka meron dito ang nais ay ang kaligtasan ng Diyos mula sa kasalanan.
Ang Diyos hindi ka ililigtas sa pag-abandona mo lang ng kasalanan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Pero hindi ka niya ililigtas without your repentance of sin. And in this passage, binigay sa atin ng two precious ways that God uses to make us confront our sins. So what are the ways God uses to make us confront and deal with our sins? First, God awakens our guilty conscience. And number two, God cultivates our godly fear. Tingnan natin ang una. So, 1 to 25, or pwede na sabihin sa verse 6 hanggang 25, guilty conscience must be awakened. Tignan ninyo, the brothers of Joseph were forced to go to Egypt not simply because of Jacob, but by the providential hand of God leading them to meet Joseph unknowingly. Pag nakita mo itong kwento na to, siguro sanay lang tayo, kaya parang ine-expect na natin. Gusto ko makita ninyo yung element ng serendipity. Yung parang, paano nangyari yun? Nag-travel sila, tapos bagsak yung mismong tao na may atraso sila. Hindi ba yan providence ng Diyos? Sa bungad pa lang ng chapter 42, pag binasa mo ng maigi, naamoy na kagad ng reader, yung pag-iwas ng mga anak sa Egypt, tingnan nyo sa verse 1. He said to his sons, "Why do you look at one another?" Ba't kayo nagtitinginan? Anong gusto nyo? Mamamatay na lang kayo? Mamamatay na lang tayo dito sa Kanaan? 2 years na yung famine. Wala na tayong pagkain. Ba't hindi kayo pumunta sa Egypt? Naka-headline sa balita, nandun ang pagkain. Pero, hindi binanggit sa Genesis 41, pero medyo sarcastic or parang kakaiba yung approach ni Father Jacob. No? Why do you look at one another? Parang the mere fact na sinabihan lang sila ni Jacob sa ganitong paraan, most likely alam na nilang dapat nilang gawin yon. Pero parang ayaw nilang pumunta at parang hindi nila kinoconsider. Alam niyo bakit? Why? One word. Iniiwasan nila yon. They avoid this one word, Egypt. Because that word reminded them for sure about something that they did 20 years ago, at makikita natin, it has been haunting them ever since. Alam nila nandun, pero ba't sila pupunta doon? Naaalala nila, doon nga dinala yung kanilang kapatid na binenta, and when by this time, walang alam si Jacob. Doon yung lugar na kung saan napadpad yung sinaktan, tinraidor, pinagmalupitan, binentang anak. Ito yung unang assault sa kanilang conscience, sa narrative, to awaken their consciences at maramdaman nila yung guilt for the purposes of God. Gusto ko yung napag-aralan ko. Sabi nung isang writer, siguro habang sinasabi daw ni Jacob yun, nagtitinginan yung mga magkakapatid. Yung parang, alam mo yun, nagkuntsabahan kayo, alam mo kung napapasingap o kaya napapalunok na laway, biglang nahihiya or natatakot itong si Ruben o kung sino mang mga kapatid dito. Pero wala na silang magawa. Inutusan sila. Sabi sa verse 3, 10 of Joseph's brother went down to buy grain in Egypt. 10 lamang ang pumunta sa Egypt. Bakit binanggit na 10? Di ba 11 sila dito? Well, iniwan si Benjamin. Sino si Benjamin? Siya yung half-brother ni Joseph, at siya ang half-brother nila at full brother yan ni Joseph. So, yung buong magkapatid talaga si Benjamin at si Joseph. Parang pinapakita niya dito, sige, kayo ang pumunta, Benjamin maiwan. Siya yung favorite ng kanya, siya yung pumalit kay Joseph. Now, bakit ganon? Para ipakita na itong 10 na ito, walang tiwala ang kanilang tatay sa kanila. Alam niya at alam nila buo pa yung issue, wala pang closure, na masakit pa rin sa kanya yung pagkawala ng kanilang anak, na pinadala lang niya sa mga magkakapatid, yung 10 na yon, pagbalik nila, wala na yung kanilang kapatid. Ayaw niya mangyari yun, syempre kay Benjamin. So, hindi man alam ni Jacob ang nangyari sa kanyang anak na si Joseph by this time, na itago nilang maayos yun yung kanilang kasalanan. Pero dito pinapakita, amoy ng tatay yung karakter ng kanyang mga anak. Hindi niya alam kung ano nangyari, pero alam niya may ginawa kayong masama.
Kaya hindi ko ibibigay sa inyo at ipagkakatiwala ko ang bunso kong anak na makasama nyo. Para sa akin, this is the second assault of their conscience. Habang maglalakad sila papuntang Egypt, mapag-uusapan nila bakit hindi sinama si Benjamin. Unti-unti nang nagwo-work dito yung purposes ng Diyos. Pinapaalala na yung kanilang kasalanan. Na-remind sila for sure, walang tiwala hanggang ngayon, 20 years na ang ating Ama. Parang gustong establish ng Genesis 42, itong mga taong ito, ganito pa rin ba kaya sila? May nagbago na ba kaya sa kanila? Ito yung aalamin ni Joseph. So si Joseph, hindi nila alam, pero amoy na amoy ni Jacob yung ginawa nila. Now verse 6, punta na tayo doon sa Egypt. He was the one who sold to all the people of the land. Providential arrangement ba ito ng Diyos na andun sakto si Joseph? Ang lawak ng Egypt. Bakit nandun siya sa istasyon na bilian kung saan sila pumunta? Or meron ba designated na center para sa mga bumibili sa overseas? Yung mga foreigner, biglang dumadagsa, may mga tariffs ba ito na ina-apply? But biglang nandun si Joseph, di ba? Bising tao ito na makakabilang mga foreigners. Bakit nakabantay siya doon? Now, sabi ng isang author, possible kaya na si Joseph, iniisip niya yung kanyang pamilya na isang araw pupunta sa Egypt, maghahanap ng pagkain, dahil alam niya, 7 years ito, na one day makikita niya ang kanyang pamilya. Well, these are just mere speculations, pero the narrative presents the story to us sa parang providentially arranged talaga, dahil andun kahagad si Joseph nung dumating ang 10. Sa verse 6, Joseph's brothers came and bowed down themselves before him with their faces to the ground. Now, nakilala agad ni Joseph yung 10 pero hindi vice versa. Tama? Ni isa, ano kayang feeling ni Joseph? Nakita niya yung 10 tao ni isa, wala man nagpakita ng awa sa kanya. Anong reaction niya? No, Joseph was being a man. Sa verse 7, but he treated them like strangers and spoke roughly to them. Ayon kay Robert Candlish, isang commentator, kung sa pagkatao lang daw ni Joseph, baka biglang alam mo yon, mga kapatid ko, eto na, magpapakilala na daw siya. Sabi ni Candlish. Pero it appears pinigilan siya ng Diyos, nirestrain siya ng Diyos na wag munang na wag munang magpakilala at biglang ang gawin ni Joseph ay makaisip na pahirapan sila, wag munang i-reveal ang identity niya para i-test sila, and for what reason? Well, the reason is para ma-awaken ang conscience nila, para maidala sila sa pagsisisi. Again, the only way to receive the covenant blessing of God is of course by grace, but always not without repentance. Imagine ang gulat ni Joseph. It was unbelievable days sa kanya. 20 long years, siguradong yung memory niya, alam niya, pero biglang nakita niya yung mga kapatid niya. Siguro, we can imagine at this time na biglang naging fresh bigla yung memory niya. Siguro nakita niya, kung naalala niya, naging fresh muli sa memory niya na parang kahapon lang yung pinagsusuntok siguro siya, pinagtulungan siya, minag siya ng mga mob na ito, and malalaking mga tao ito, kawawa siya at the age of 17, 20 long years. Bilang tao, marahil ay napatigil siya. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. So nung tinanong niya kung saan sila galing, sumagot ang mga kapatid. Well, by this time, impressive, hindi sila nagsinungaling. Sabi niya, from the land of Canaan to buy food. Sabi sa verse 8, Joseph recognized his brothers, but they did not recognize him. 2 beses niyang binanggit, dahil gustong i-emphasize dito na si Joseph, hindi mo talaga makikilala by this time because he was completely Egyptianized on the external. Diba? Kung isipin natin, napanood natin yung movie ng mga Egyptians, si Moses, yung itsura nila, siguro, alam mo yung kalbo, kaya naman yung kanilang kutis, pag ikaw ay nasa taas na posisyon, lagi kang medyo maganda yung complexion mo daw. Unlike dito sa mga Israelita or Hebraic people na laging nasa labas dahil sila ay mga shepherds. Dito, yung garment ni Joseph, Egyptian, yung complexion, Egyptian, yung hair, and even yung pananalita niya, Egyptian. Sa verse 9,
Joseph remembered the dreams that he had dreamed of them. Dito na nagsimula sa narrative ang kanyang testing at rough treatment sa kanila. Naisip ba niya na ito ay oras para iligtas sila dahil sa Genesis 45, sinabi niya doon na inalaw ng Diyos na pagmalupitan siya para iligtas sila sa paparating na famine. So, nung time ba na yon na tinetest sila, naisip niya na, nandito ako hindi para parusahan ng mga to. Nandito ako para itest sila kasi ililigtas ko sila. Ito yung gusto ng Diyos. Ano sabi niya sa verse 9? You are spies. You have come to see the nakedness of the land. Well, ang tanong dito, unjust accusation ba ito o pagiganti ito ni Joseph? Sa unang tingin, parang nagiging bitter si Joseph, no? Parang siya ay nagiging parang naghihigante. Until we hear the commentators mula kay Chrysostom hanggang kay John Calvin, sinabi nila Chrysostom at John Calvin, ang ginagawa ni Joseph dito, hindi actually gumagante. Gusto ni Joseph dito, palabasin kung sino talaga sila. Gustong malaman ni Joseph, kayo pa ba ang kapatid ko na traidor 20 years ago? May pagbabago na ba sa inyo? Kayo pa rin ba yung kapatid na kaya niyong iwanan ng inyong kapatid hanggang siya ay mamatay o kaya naman ibenta ninyo? That explains bakit merong kidnapping or hostage taking mamaya kay Simeon. At iiwanan nila si Simeon at babalikan kaya nila si Simeon? Si Kenneth Matthews sabi niya, Joseph tortured his brothers not for revenge, but to learn if the brothers had repented. Sabi ni St. Chrysostom, see how Joseph takes every means of putting fear into them so that on seeing Simeon's bond, they reveal whether they manifested any sympathy for their brothers. Pati pala yung paggapos kay Simeon, plano ni Joseph yon para lumitaw. Marunong ba silang maawa sa isang kapatid nila? Si John Calvin, sabi niya, siya ang isa sa mga commentators na nagsabi na positive ang mga actions ni Joseph dito, walang masama. This is not explicitly told in the narrative, but then it appears na may plano nga siya. Sa verse 13, ang sabi ng mga tao, ng mga 10 na ito, we your servants are 12 brothers, the sons of one man in the land of Canaan, and behold, the youngest is this day with our father, and one is no more. So nakikita nyo, nahuhulog sila doon sa bitag nitong si Joseph. Nung sinabi niya, spies kayo, tinatakot niya. Hanggang ngayon, nagsalita sila. Dumami yung information na alam. Biglang narinig ni Joseph, may kapatid sila. Binanggit na, one is no more, yung isa ay kasama ng kanilang tatay. So si Joseph, accuse lang ng accuse, no? Siya si akusa. By this time na mga espiya, sila maaring maparusahan kasi sila ng kamatayan. Kahit sino naman magigimbal, magpapanik dahil Egypt ito yung unang dahig. Foreign country ito. They will probably die without even letting their father knew about it. At least kung may mangyari man sa former president, malalaman ng buong Pilipinas. Pero dito kapag sila'y namatay, di malalaman ng kanilang tatay o ng kanilang pamilya. Kaya lalo sila naging honest. Once more, para sa akin, ito yung third assault sa kanilang conscience. Yung panggigipit ni Joseph at bigla sila nagsasabi ng pawang katotohanan. Verse 15, by this you shall be tested by the life of Pharaoh. You shall not go from this place unless your youngest brother comes here. Biglang naging interested itong si Joseph. Explicitly ni-reveal dito sa verse 15, you shall be tested. In other words, testing ito ni Joseph. Nais niya marahil makita ang kanyang kapatid. Biglang siyempre, kung malaman mo, naku, andun yung pinakakapatid ko. Hindi ko pa alam kung mga berdugo ito, mga demonyo pa rin ang mga to. Baka kung anong gawin nila sa kapatid ko. So naisip ni Joseph, idala ko dito yung kapatid ko, kukunin ko sa kanila. Siyempre, si Joseph, alam niya, si Benjamin, naiwan, naintindihan na niya yon. He read between the lines. Bakit naiwan siya at kayo, 10 nandito? Si Benjamin, siya ang pumalit sa akin bilang apple of the eye ni Papa. So, ganun ang naisip ni Joseph, kaya gagawa niya ng paraan ngayon para makita. So, sinabi niya, kunin ninyo ang kapatid ninyo at dito nyo lang mapapatunayan na kayo ay tunay na
kayo hindi tunay na spies. Sa verse 17, nagkaroon ng pagbabago. Ang ginawa niya, he put them all together in custody for 3 days. Ito yung unang gusto ni Joseph, yung umalis ang isa para sa kanila, kunin si Benjamin. Pero while waiting, dinetain muna sila ng 3 araw. Alam nyo, sabi nga nila, parang ito yung tinatawag na really, no? Yung language natin last Sunday, poetic justice. Di ba tinapon siya sa isang hukay, pit. Now, he throws them into the prison 3 days. Bakit ginawa ni Joseph ng 3 days? Bakit 3 days? Alam niyo ba bakit nagkakaroon ng lamay? Para makapag-prepare yung pamilya sa pagle-let go na hindi na nila makikita yung bangka, yung labi ng kanilang mahal sa buhay. Kaya yun yung purpose ng funeral para magkaroon ng time na hindi kagad ibabaon sa lupa. Now, ganito po ang nangyari. 3 days ay napakahalaga. They were very crucial. Imagine these 10 brothers incarcerated doon sa foreign country without knowing if they will still get out alive. Di naman nila kilala na si Joseph yon. At this time siguro by that day 1, mapapaisip na sila, ano tong nangyayari sa atin? By time ng day 2, hanggang umabot ng day 3, mag-aalala na, magpapanik na sila sa kanilang mga pamilya, magiging desperate na sila. Maiisip na nila yung kanilang mga anak. By this time, may mga anak at pamilya na sila. Maiisip nila yung tatay nila. And for sure, yung 3 days na ito ay nagdulot sa kanila ng torture. Soul-searching na matindi. Heart-wrenching ito para sa kanila. And Joseph brilliantly was messing up with their mind and spirit. He was actually breaking them. Itong 3 days na ito, para sa kanila, and Joseph really succeeded thoroughly sa pag-break sa kanila. For sure, dito sa prison na ito, napaisip sila na silang lahat na gumawa ng masama sa kanilang kapatid ay sabay-sabay na kulong. Kung ikaw ba naman, 11 kayong magkakapatid, 10 kayo na nagkuntsabahan sa isang kasalanan. Tapos after 20 years, yung 10, yun mismo yung nakulong. Kahit sabihin mong Kristiyano ang mga ito, sasabihin, binabalikan tayo ng tadhana. Ito ay patungkol kay Joseph. Nakita nyo bakit binanggit na nila si Joseph later on, after ng 3 days na yon? Because they knew exactly, this was it. Ito yung kasalanan to, 10 Hindi kasama si Benjamin, in-spare siya. For sure dito sa prison na ito, ganito ang pag-iisip nila. Kaya sa verse 18, on the 3rd day, Joseph said to them, do this and you will live, for I fear God. Magkaroon pa ng clue, no? Itong si Joseph, biglang binanggit yung word na Elohim. After 3 days, nagpakita ng strategy si Joseph na parang siya ay takot kay Elohim at naisip niyang i-hostage na lang si Simeon. Sa verse 19, sabi niya, if you are honest men, let one of your brothers remain confined when you are in custody and let the rest go and carry grain for the famine of your household. Iiwan ng isa para, ano kasi yun? Para kasunduan, may kasiguruhan na idadala nila si Benjamin. Genius ito dahil yung pag-iwan sa isa, magiging test ito sa kanila. Malalaman ni Joseph, kakayanin kaya ng mga ito na balikan si Simeon o gagawin nila yung ginawa nila sa akin na pababayaan na lang nila yung kanilang kapatid hanggang mamatay at 20 years hindi na nila alam ano nangyari sa kanya. So si Joseph really had to test them. Were they still the men who murdered all the men in a city na Shechem? Si Levi at si Simeon? Sila pa rin ba yung katulad ni Reuben who immorally desecrated the bed of his father by laying with this concubine? Sila pa rin yung halang mga bituka kaya na walang pakundangan, pinagtutulungan? Isipin nyo lang yon. Yung pagtulungan ka lang ng 2 mong kaibigan o 2 mong kapatid, 2 versus 1, napakasakit na sa puso niyan. But this one, 10 men, they mugged that little boy. So, ganito ngayon ang testing na ginagawa niya. Were they still these people? Dito na magbabago significantly ang narrative at ipapakita na ang kanilang conscience ay unti-unting lilitaw at nagigising na. Nang maiwan ng isa sa kanila, they knew it.
This was already the reckoning of their sins. This is all about Joseph. Binabalikan na sila ngayon ng kanilang kasalanan. At sabi sa verse 21, then they said to one another, in truth, look at this, nakikinig si Joseph, hindi nila alam, naiintindihan niya yung language nila as Hebrew people, and they were thinking na sila lang nagkakaintindihan, di ba? Parang pelikula ito. Sabi niya, in truth, we are guilty concerning our brother in that we saw the distress of his soul when he begged us and we did not listen. That is why this distress has come upon us. Look at this. Specifically, ang binanggit nila, hindi yung binenta nila sa mga Midianites, hindi yung pinag-usapan nilang patayin. Ang binanggit nila yung paghingi ng tulong ng kanilang kapatid. Para sa akin, ito yung mas natandaan nila. Ito yung parang mas nakonsensya at yung hindi sila makatulog ng gabi. Kung meron silang naaalala, ito yon, yung humihingi ng tulong ang kanilang kapatid, nagmamakaawa, pero hindi nila ito pinansin. Yung hindi mo nga kakilala, nagmamakaawa. Yung ang pusa o yung aso na hindi mo pag-aari, nagmamakaawa ka, hindi mo matiis. Ito kapatid mo. Ito yung natandaan nila. That is why, sabi niya, para sa kanila, ito yung kamalasan na yon. Ito talaga yon, matinding kasalanan na nagawa natin. And what providence, 20 years ago, pero fresh pa rin sa kanila. Sa dami-dami nilang kasalanan, ang kasalanang ito ang tumatak sa kanila dahil ito naman dapat talagang tatatak. Ito yung dapat tatatak. And Reuben answered them, did I not tell you to sin against the boy? This is brand new na balita kay Reuben, ay kay Joseph. Joseph never knew this, na si Kuya Reuben ay sinabi niya, gusto niyang iligtas siya. So by this time, naniniwala tayo na unti-unti nang lumalambot din ang puso ni Joseph. But you did not listen. Sabi niya, at si Reuben na nagsabi, there comes a reckoning for his blood. Now there comes a reckoning. This is very gold from Reuben. Their consciences has been fully awakened. Their sin has been caught. Providence have overtaken them. They cannot deny their sin. They cannot escape it. Sa verse 23, they did not know Joseph understood them, for there was an interpreter between them. So nagpanggap na akala niya, hindi sila naintindihan, pero totoo naintindihan siya. Verse 24, he turned away from them and wept, and returned to them and spoke to them, and he took Simeon. So umiyak siya. Dito na talagang bumigay itong si Joseph, umalis siya sa kanila. Makita mo yung ganong emotions, yung ganong moments sa kanila. And then verse 25, Joseph gave orders to fill their bags with grains. So nagkinip lang siya ng Diyos, ituloy natin ang ganitong bagay. But there's one thing for sure na nangyari, their consciences and their guilt have been awakened. At bakit kailangan gawin ni Joseph yon? To know if they have repented of their sins. And I think yun yung isang tinuturo ng passage na ito. Until our consciences have been awakened, we will never see the sinfulness of our sin. And that is the point here. Awakening our guilty conscience is painfully difficult because it brings us to our senses about the true nature or the true evil of our sin. Bakit kailangan gawin ni Joseph ito? Because God wants them na makita yung sin nila kung ano ang itsura talaga ng sin. Probably, di ba, ang kasalanan kapag ginawa mong mag-isa, napakatindi ng conscience mo. Pero kapag may isa pa nakasama ka, dumami ng dumami to the point na parang gumagaan at alam mo, pinagtatawanan nyo na lamang at parang wala namang nangyari. But kinailangan ng ganitong testing at torture so that they will see how demonic, how heinous their sin was. Yan ang problema natin. Hindi natin kasi nakikita at times yung true nature ng sin. Probably katulad tayo ng mga magkakapatid. Nakakalusot tayo. We don't see the sinfulness of our sin because nothing happens to us after 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, dito 20 years. Walang nangyayari sa atin.
walang reckoning, walang justice. Kaya hinahayaan ng Diyos na maranasan pala natin itong pagbabalik o pagpapalo o yung sinusumbatan ka ng budhi mo, binibisita ng Diyos ang ating mga kasalanan kahit 20 years ago pa. Not really to condemn us, but para ipakita ang dalawang bagay. To show the sinfulness of our sin. Dahil dito lilitaw na unworthy ka pala. Hindi ka pala katulad ng mga ibang tao ng isip mo mas masahol sa'yo. Kapag nakita mo yung sinfulness ng sin mo, naalala mo yung mga kasalanan ginawa mo, lilitaw, mawawala yung superior spirit mo. Na minsan isip mo, sinasabi mo sa isip mo, hindi ako katulad ng mga to, the adulterers, the murderers, the swindlers. But when God exposes our consciences, tortures our consciences, and laid upon us yung guilt ng kasalanan natin, dito, mahalaga ito kasi nakikita natin ang tunay na itsura ng kasalanan natin. Dito ma-humble down tayo. Ito ang matinding pag-humble ng Diyos sa atin. Alam nyo, yung palo, yung magkaroon ka ng takot or parang bibiglain ka lang. Hindi yun. Isang bagay, parang assurance na mababago, magkakaroon tayo ng lesson. But when God tortures our conscience, kumilos siya sa ating conscience. Hindi yung pagiging mahirap, salat o walang kayamanan o kapangyarihan. Ang tunay na nagpapahumble sa tao ay kapag nakita niya ang tunay niyang tindi ng kasalanan niya, at makikita lang niya na napakatindi ng kasalanan niya kapag yung guilt lumabas. Sa language natin, kapag nakonsensya ka. Kapag nakita mo yung dinaya mong tao, nagsasuffer siya sa pandaraya mo. Pag nakita mo yung problema dinulot mo dahil siniraan mo yung tao at ganito ang nangyari sa kanya. Pag nakita mong nasira yung pamilya niya dahil sa iyong kasalanan. Kapag nakita mo na nalugi yung negosyo niya dahil sa panloloko mo, in-scam mo, at nakonsensya ka, dito kumikilos ang Diyos sa paraan na hindi natin maipaliwanag. Sabi ni R. Kent Hughes, this was good guilt, healthy guilt, graced guilt. Hindi natin gusto yung style ng pangongonsensya kahit sa pangangaral, pero may paraan na approach ng Diyos na aatakin ang conscience natin at ito ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin kung ako ay may panahon na makukonsensya o idadala ng Diyos ang kasalanan ko sa aking conscience at maramdaman ko yung guilt na yon, hindi ko dapat ikagalit yon, biyaya ng Diyos yon. Nararamdaman ko pa yung guilt. Without guilt, there could be no forgiveness and no resolution. And without guilt, they could never assume their covenant mantles, sabi ni R. Kent Hughes. This tells us na ang guilt ay maaaring simula pala ng pinakatotoong pagbabago that can be a prelude to grace. Ang guilt ay sa una masakit because it exposes our sin. Dahil nare-realize natin na Numbers 32:23, but if you do not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out, and it will find us out. Isa sa pinaka-nakakatakot kong nakitang nabasang definition ng sin is the purpose of sin, why God allowed it to be created, is that by nature, it reproaches. Ang intention niya is not simply to hurt you, but to hurt you fully. Di ka lang niya ibagsak, pero ibagsak ka in the most painful and embarrassing way. So, kung ganito palang kalagayan, paano natin haharapin ito? Matatakot ba tayo ngayon? Sino sa inyo ang walang kasalanan sa mga nakaraan? Sino sa inyo ang walang naiisip na may maling desisyong ginawa? Sino sa inyo ang walang panunumbat sa paano natin ito dadal? We cannot face this reality by using the Old Testament lens. The blessing is we are in the new covenant and we have the Lamb that can take away the sins of the world. Therefore, do not be afraid to be reminded of your guilt because through Christ,
it leads to the most genuine work of grace in the heart. Masakit, pero ito pala magli-lead sa most genuine work of grace in your heart through Christ. Gusto ko kayong hamunin, number 1. About our sins 5 years ago, 10 or 20 years ago. Sinclair Ferguson said, ang mga Kristiyano minsan meron silang guilt word. Guilt word. There is one word or one phrase that reminds you of your greatest and most embarrassing sin and decision. It may be the name of the person. Maybe the name of the place na hindi mo na gustong maalala, na naging kakabit na sa'yo, na ayaw mo nang ma-identify sa'yo. Probably years ago, pumasok ka sa isang relasyon na hindi mo na gusto na maalala mo, pero the mere fact lamang na naalala mo, you became so foolish. There were times na naging sinful ka. There were times na pumasok ka sa trabaho at ganito yung ginawa mo sa trabaho mo. Nagkaroon ka ng bad testimony. Parang 10 years ago, parang ang layo mo ngayon. But that guilt word, meron tayo nito. Ano yung guilt word mo? Is that a name of a person? Is that a place na particular na lugar na hindi mo dapat pinuntahan pero napuntahan mo? Is that something na bagay that reminds you of your wickedness, of your rebellious heart? Was that a year? Ito yung year na ako ay rebelde sa Panginoon, ako ay foolish, sinful ako, rebellious ako. Pero ang tanong ko sa iyo ngayon ay ganito. Kung may ganito kang guilt word, ang guilt word na ito ba ay nag-identify pa rin ba sa iyo? Ikaw pa rin ba ang tao na 10 years ago ay ikaw pa rin yan? Kung 10 years ago, 5 years ago, 20 years ago, ito yung kasalanan mo, ang kasalanan mo na ba ito ay ito pa rin hanggang ngayon? Kung ganito ang kalagayan mo, kailangan ng panunumbat sa budhi. Kailangan mong ipanalangin na sumbatan ka sa konsensya mo. Gisingin ka sa tunay na itsura ng kasalanan mo. Kaya ang tanong ko sa iyo, anong kasalanan ang tumatatak sa isip mo na dapat naman tumatak sa isip mo? Katulad sa mga kapatid ni Joseph, ang tumatak sa isip nila na kasalanan ay yung betrayal ng kanilang brother. Look at this, si Judah, hindi siya si Tamar. Ang kanyang binanggit yung kanyang kapatid. It was that evil and demonic sin na pinagkanulong sa sarili nilang kapatid. Kung may ganito kang kasalanan na tumatatak hanggang ngayon, ay dahil wala naman talagang ibang solusyon dyan. Nag-iisip ka, bakit hanggang ngayon tumatatak pa? Bakit hindi ko maalis? Ayoko na ma-identify dito, gusto ko na makamove on. At gusto ko na mawala yan. Alam niyo, sa totoo lang, wala naman talagang pang-alis dyan. Liban sa sinabi ng Biblia na nakakapag-alis ng kasalanan, ng sanlibutan. Alam mo kung ano nakakapag-alis ng kasalanan sa sanlibutan? Hindi yung bagong address, hindi yung bagong church, hindi yung bagong grupo ng mga kaibigan. Hindi ko sinasabing hindi tama na minsan mapalayo ka sa mga tao, magbago ka ng location. Pero at the end of the day, hindi mga bagong mga tao makakapag-alis ng nakakatatak sa isip mo na kasalanan na yan. Tanging ang kordero ng Diyos na nakakapag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. O anumang matinding kasalanan ay tumatatak at ibig sabihin, hindi talaga madaling mawala at makalimutan. Pero pagbaligtarin mo man ng mundo at ang Biblia, ang kasalanan ay hindi ang pinaka-powerful force sa universe. In other words, sa New Covenant, hindi lamang pinapangako ang pagtatanggal ng kasalanan, aktual na tinatanggal ang kasalanan na para i-purify ka, para magkaroon ng pure na conscience. Hindi lamang pinapangako na ibibigay ito sa iyo kahit darating ang pamatay.
pag ngayon kay Jesucristo lumapit ka, hindi ka lang mapapatawad ng kasalanan, lilinisin ang iyong kaluluwa at bibigyan ka ng pure conscience. It is the gospel. It is the blood of the Lamb. Now, ang tanong ko sa inyo, why the blood of the Lamb only? Bakit ang dugo lamang ng kordero ng Diyos ang siyang makakapag-alis ng kasalanan? You know the reason? Very simple. Because only the blood of the Lamb that can silence the accuser. Siya lang naman talaga makakapagpatikom ng bibig, ng bumubulong sa'yo doon sa kasalanang ginawa mo 5 years, 10 years, 20 years ago. Ito lamang ang makakapagpatahimik sa bintang ni Satanas. Ikaw, di ba? Ikaw yung magnanakaw sa iyong trabaho. Ikaw ang lapastangan sa magulang mo. Ikaw ang taksil sa asawa mo. Ikaw ang traidor sa kaibigan mo. Ikaw ang pumatol sa kapwa lalaki, kapwa babae. Ikaw ang tumabla sa sarili mong kapatid. Ikaw ang nag-abandona sa iyong anak. Ikaw ang nag-alipusta sa iyong mga anak. Binugbog mo ang asawa mo. Yung mga kasalanan na yon na nagre-remind sa iyo, kaibigan mo, kamag-anak mo, akala mo bitterness o simpleng moving on ang makakapagtahimik sa iyo. Hindi. Tanging ang dugo ni Kristo sapagkat ang tanging makakapagpa-silence dyan sa boses na yan na naririnig mo na ikaw ito yung kasalanan mo noon. Dugo ni Kristo. Kailangan deal with your sin. Conscience. Repent of your sin. Dito masasabi na magnanakaw ka, immoral ka, lapastangan ka dahil nilinis ka na ng dugo ni Kristo. Alam nyo, isa po na sa akin, I just want to share this, isa sa nagpapabless sa heart ko talaga ng power ng gospel. There are times na di-discourage din ako as pastor kapag nagkakaproblema ang iglesia, kapag may mga nagkikriticize sa iglesia, sa mga members, or maging sa akin. Totoo bang may power ang gospel? Totoo bang binago tayo ng Panginoon? But when I am reminded of the testimonies dito sa church na ito, kung paanong napatawad ng iba ang mga taong matindi ang kasalanan sa kanila. Sa oras na ito, iniisip ko ang isang anak na babae na nandito. Minolest siya ng ama, pero napatawad bago pa mamayapa ang amang ito. Mahal na mahal ang ama. Isang pamangkin, minolest siya ng tito, napatawad. Knowing these actual cases, these are not easy and swift forgivenesses. Let me tell you, I know these stories. It took a lot of hatred. It took a lot of years of pain, bitterness on their hearts. But at the end of the day, the power of the gospel shone through. Ito yung lumabas, ang ebanghelyo, na mas powerful ang gawa ng gospel kaysa sa gawa ng tao. When I think of this, I realize indeed, love overcomes hate. Good overcomes evil. The gospel overcomes sin. Grace overcomes Satan. Indeed, grace is greater than our sin. What makes you weep? Si Joseph umiyak, hindi dahil nag-champion ang kanyang basketball team. Umiyak hindi dahil namatay ang kanyang idol. Umiyak siya dito sa narrative natin for only one reason. Nung nakita niya ang kapatid niya nagsisisi. What makes you weep? Ang forgiveness ba? Mga kapatid, when I read this Hebrews 10:22 to 23, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Sabi niya, let us draw near with a true heart. Magkaroon ka ng tunay na puso, lumapit ka
Bakit? Kasi ang puso daw natin na sprinkle na ng malinis ng evil, from an evil conscience para maging pure ang conscience. Sa Old Testament, ang pinag-sprinkle ay ano? Dugo lang ng hayop. Ito, dugo ni Kristo. So that sa Old Testament, kung nagkaroon ng pangako na ganon, sa mata ng Diyos, ikaw ay ligtas na. Pero yung actual na paglilinis ay hindi pa, sapagkat hindi pa namamatay ang testator. Pero sa New Covenant, dumating na si Kristo sa oras na ito. Hindi mo hintayin, sa oras na ito, malilinisan ang conscience mo, magiging pure. Draw near with the true heart in full assurance of faith. It is always by faith. Ito ang blessing ng New Covenant. Kaya so Kristo, ni pati sila Reuben at yung mga kapatid niya, hindi nila naranasan ang pambihirang pagpapala na ito. In fact, they have waited hanggang si Kristo ay mamatay para ma-present sila sa Ama. But this one, ikaw na nandito, you have this particular blessing. Mararanasan mo ito. Ang sumbat ng konsensya, ang pagsisisi, ito ang paraan para makuha mo ang kaligtasan. Makuha mo ang pagpapala ng biyaya ng Diyos. I want to end with this one point, but let me just quote one verse doon sa hymn na paborito natin na inawit kagabi sa patay or sa isang gabi. Naawitin din natin as we close this. Anong sabi ng Bible na nakakapagbigay ng fear? Ang tatakutin ka ng Diyos? Hindi yung conscience mo kapag nagsisi, pinatawad ng Diyos. Sabi ng Psalm 130 verse 4, but with you there is forgiveness that you may be feared. Magkakaroon ka ng takot pag ikaw ay pinatawad. Ang kapatawaran, hindi nagbibigay ng abuso, kundi ng takot. Nung si John Newton ay nag-travel at nagbebenta ng mga slaves, you know what happened to him? Na siya ay binisita ng biyaya ng Diyos. At doon niya na-realize na karimari-marim sa mata ng Diyos ang ibenta ang kapwa-tao niya kahit na iba ang kulay ng mga to na nag-slave trade siya. At nung sinulat niya yung buhay niya, kung paano niya naranasan yung amazing grace ng Panginoon, isa sa nakakaligtaan natin pero napakaganda na sinulat niya doon. Sabi niya doon, it was grace that taught my heart to fear. Ang tunay na nagbibigay ng takot sa atin ay hindi ang mga threatenings ng Diyos, kundi ang biyaya niya kay Jesucristo. It will teach us how to fear. So one of the blessings of God to man is a conscience awakened to the sinfulness of sin so that we will see the beauty of Christ. Let us pray. Father, we thank you sa aming narinig. We pray that you forgive us sa aming mga kasalanan. When we think of our sins and our sorrow, we think of our rebellious hearts, we think of those things na nagpalayo sa amin sa inyo. Wala kaming ibang solusyon kundi ang blood of the Lamb. Siya ang nagbibigay sa amin ng pure conscience, sprinkled with that pure blood of the Lord Jesus Christ. Lord, salamat at nawa matanggap naming lahat to for the forgiveness of our sins at kung kami mga alagad mo, may we always go back to you, to your gospel, so that our fellowship will not be hindered. Kung may mga kasalanan kami na patuloy na nakikita namin, sinisingil mo kami. Panginoon, alam namin, hindi mo kami sinisingil sa kasalanan namin. Siningil mo ang iyong anak para sa kasalanan namin. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa amin. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.